Ay hala, Senator Rapi Tulfo. Ba't mo naman ginaganyan yung kapatid mong si Senator Erwin Tulfo? Nagpapabide. Binasag mo naman. Ano pa naman yan? Sana pinagbigyan mo na lang eh. Sige, panoorin natin to ha. Ito yung hearing ng Committee on Migrant Workers noong August 13. So, ang pinag-uusapan nila dito, ito kasing si Erwin Tulfo eh. Itong pinag-uusapan nila dito ay ito yung yung bakit daw pinipilit ni Erwin Tulfo na bakit daw yung mga kababayan natin o yung mga OFW, obviously sa ibang bansa, bakit daw kapag may kaso, wala naman lang naa-acquit kahit isa. Zero daw yung acquittal. Tapos may naliit pa niya dito yung mga yung mga kinukuhang abogado daw. Baka yung mga nagtatatak-tatak lang daw, sabi niya. So, tignan na natin. Panoorin natin to ha. Bida-bida kasi itong si Erwin eh. Ayan, binasag ka ng kapatid mo. Oh, play. Itong pondo na sinasabing 100, may 200 million na para sa legal assistance fund po natin. Lumalabas po, base po dito sa isinumite ni Senator Joel Villanueva. Kasalanan mo din to, Joel Villanueva, kasi ang problema kasi dito, meron siyang nakita na data galing sa isang senador, hindi na nag-verify din. Ibinira na niya. Tira ng tira. Alam nyo, ganito kasi yung mga Tulfo eh. Kapag meron silang nakikita na pwede silang makapuntos, ibibira nila yan. Yung makapagpahiya sila, na yung magmukha silang, opa, napakatalino, ititira nila yan without even verifying kung ano nga ba yung data na hawak nila. Maalala nyo yung kay Rapi Tulfo na binigyan ng data noon nung nasa likod, tapos tinapon niya yung index card. Ganun. Ganun kasi yung mga style ng mga Tulfo, para makapuntos lang, ibibira agad. O, tuloy natin to. Sa kanya pong research, noong 2022, 3,863 ang pending cases. Ang dami, 3,800 cases. Ganyan yung karami yung mga nakakasuhan ng mga OFW sa ibang bansa. Grabe din, no? Wala man po lang na absuelto. Ibig po ba sabihin ito, lahat po sila na-convict, wala man lang na absuelto, na dismiss ang kaso. Anong klaseng abogado ang pinagkukuha po natin? Abogado Kita mo na. Anong klaseng mga abogado daw? Kasi sa kanya, wala eh. Wala. Zero. Nada. Walang kahit isa man lang na na-dismiss ang kaso sa mga OFW na kinasuhan. Aba, titirahin kita ngayon. O, sagot. ba talaga po ito o baka mga nagtatatak-tatak lang ng mga Mga abogado ba ito mga ito? Pilipino ba talaga to? notaryo doon sa Middle East? Pakipaliwanag nga po dahil nagugulhan po ako eh. Noong 2022, zero acquittal of the 3,863 pending cases. Bakit po? Abogado ba talagang kinuha natin o mga mga assistant lang ng mga abogado? Pakipaliwanag nga po siya. Dahil Grabe naman yan. Utak yan, no, Erwin Tulfo. Hindi naman pwedeng magrepresenta yung assistant ng abogado na hindi abogado sa korte. Tanga lang. Siyempre, di ba, abogado yan, matik yung mga yan, yung mga nagre-representa sa mga kababayan natin na mga defense lawyers nila. Ano ba yan? Dapat abogado. Hindi naman ganun katanga yung justice system ng ibang bansa na papayagan na hindi abogado yung magre-represent sa isang taong accused. Ano ba yan? Ang klaseng utak yan. Makapagpabida lang talaga. Tuloy. nagugulhan po ako eh. Ako muna po, no? First of all, mga abogado po talaga yan. Mga abogado po talaga yan. Of course, mga abogado talaga yung mga yan. Tulad ng sinabi ko po kanina, yung hindi pa abutin sa trial kasi sa ibang mga bansa, pag umabot na yan sa trial stage, almost sure makukonvict. Kaya po nakalagay po zero yan. At that time kasi, yung sinamit ng DFA no, yung acquittals in the last 6 months. Hindi pala updated. Yung mga data nyo,
hindi updated. So, ano dapat ninyong gawin kapag mayroon kayong mga nakukuhang data? I-verify nyo sa ahensya kung saan nanggagaling yung mga documents na yan. Mag-update kasi kayo, hindi yung meron kayong nakita dyan, yun na yun. Kasi semi-annual report, no? Yes, twice a year. And the last 6 months before that, walang acquittal. But there have been acquittals. There There have been acquittals daw. have been a number of acquittals. And ang maganda dito, pag na-convict man, mas mababa ang sentensya kaysa dapat na bigyan. Kunyari, imbis na death penalty, lesser, o kunyari 10 years, magiging 5 years, at makakapagtrabaho ng abogado natin working with us para makakuha ng pardon. In fact, every year may mga daan-daan ng mapapardon na Filipino. Mr. Chair, Hihirit. Di ba? Napahiya. Na sabi niya, wala man lang kahit isa na nadi-dismiss o na-absuelto sa kaso. Sabi nito, meron ho. Eh di napahiya ka ngayon. Hihirit ngayon. Mr. Chair, if you would allow me, matanong ko lamang ho, ibig niyo ninyo sabihin, paano ko itinuro lang nung isang lahi, yung kababayan natin na hindi naman ho talaga nagnakaw? Kaya nga may mga naa-acquit, tanga lang. Yung mga itinuro, yun yung mga naa-acquit. Ano ba yan? Wala naman po talagang ginawang krimen. Itinuro lang dahil galit siya sa trabaho o bisor niya yung Pilipino, siya ay ibang lahi. Nakasuhan ho ngayon ng abuses o pagnanakaw, masaya na ho tayo dahil napababaan yung kanyang kaso. Hindi nga. May mga pagkakataon na kapag found guilty yung isang kababayan natin na ibababa sa halip na yung maximum na penalty o yung duration ng kanyang pagkakakulong, naibababa pa. And at times, may mga napapardon pa. Hindi ka nakikinig. Yang mga sinasabi mong itinuro lang, yan yung mga sinasabi nilang na-acquit. Wag bobo. Wala siya na-acquit dahil talagang hindi po siya guilty. Inosente po siya. Yun po yung sinasabi ko, sir. Kapag ka nga inosente na, yun nga yung mga na-acquit. Ano ba yan? Hindi mo pwedeng sabihin ho natin na zero acquittal kasi ganito, napawaba at least nagawa natin ng paraan. Hindi nga zero, meron nga. Bobo. Sir, it's not like that ho eh. We are paying so much money sa isang OFW, sa isang legal representation niya. May mga balita po kami Balita. Saan galing yung balita na yan? na inguso lang, na ituro, kasama ho yan, na ituro sa Saudi police o anong police nila doon, na ituro lang ho siya, o galit sa kanya, isinumbong sa police nila doon, sa religious police, sinabi ganito, gano'n, may girlfriend yan. Wala naman ho, walang katotohanan. Kaya nga may mga na-acquit. Ano ba yan? Paano ho yun? I mean, okay na ho. Hindi siya makwit, at least naman, nabawasan na sentensya. Paano nga po kung hindi guilty? Kung hindi nga guilty, yun nga yung mga na-acquit. Ang bobo naman. Mr. Chair. Opo, ano nangyayari po sa ganyan? Wait a minute, makasingit ako. Ito na. Sumingit si Idol Rapi Tulfo. Babasagin niya ngayon yung drama ni Senator Erwin Tulfo. Well, I just forgot what country was it that I visited. Senator Erwin, meron naman mga na-acquit na pa. Ano daw? Meron daw mga na-acquit. Chairman yan, ng Committee on Migrant Workers. Yung kapatid mo, Erwin Tulfo. Binasag ka, Meron. Ba't kasi nagpupumilit kang zero? Meron. Tapos nung napahiyang ka, gumawa ka na ng istorya. Paano pag nainguso? Paano pag ikinutsu lang? Ay, nagawa. Ayun, basag na basag ka. Anong ilulusot mo ngayon dyan? Kapatid mo mismo, kinorek ka. Kung mag-grandstanding ka kasi, siguraduhin mong tama naman yung data mo. Siguraduhin mong tama naman yung ikinutsu mo dyan. Ano ba yan? Pwede pinahiya ka ngayon ng kapatid mo. Basag ang itlog mo ngayon.
pa-acquit ng ating through the DMW. Tumira na lang ng kape. Tumira na lang ng kape. Pahiya eh. Lunok ka muna ng kape dyan ha. Kasi yung ibinagpipilitan mo, walang naa-acquit. Meron daw. Sabi ni Idol. DFA. Although meron mga na-convict na pababa yung kaso, and you're right, Oh, di ba? Meron ding mga na-convict. Yun yung mga guilty. Napababaan ng sentensya. Dapat maging masaya ka dun. excuse me. But meron mga bansa na nagtatrabaho talaga yung mga lawyers ng DFA at ng Oh, itinaas niya yung mga lawyers na ibinaba ni Erwin Tulfo. Sabi niya, baka kasi yung mga abogado dyan magtatatak-tatak lang dyan ng mga nagnonotaryo dyan. Baka yung mga assistant lang ng mga lawyers dyan. Ang sabi ni Rapi Tulfo, nagtatrabaho yung mga abogado natin sa ibang bansa. DMW, and there were some cases that were really the lawyers of DMW did good at nakapag-acquit. Oh, inulit pa. May mga pagkakataon na yung mga abogado na nasa migrant workers, maganda yung kanilang performance. At in fact, nakakapagpa-dismiss sila ng mga kaso na hinahain sa mga OFW. Ano masasabi mo yan? Diyan ngayon ha, Erwin Tulfo. Basag ka kay Rafi oh. Yun nga lang, marami tulad ng sinasabi mo, I do agree with you. Nakakalungkot nga naman because I'll cite an example na yung mga domestic helpers na OFWs na tumatakas. Bakit sila Anak ko, Diyos ko, lumayo ka na, Senator Rapi Tulfo. Gusto mo lang bumawi sa pagkakapahiya mo dyan sa kapatid mo. Anyway, ang take ko dito, okay naman na itong si Senator Rapi Tulfo ay tumayo na bilang kapatid. Ikinorek na niya yung kanyang kapatid kasi nag-grandstanding ka na dyan na mali-mali ang sinasabi mo. So mas maganda pa rin na yung kapatid niya mismo yung nag-fact check sa kanya. Ang problema, harap-harapan no? I think unang sabak mo to sa hearing. Tama ba ako? Diyan sa Committee on Migrant Workers bilang isang senador. Tapos ganyan, magdadadadada ka na naman dyan ng kung ano-anong mga impormasyon, kung anong mga data na wala namang backup na due diligence man lang sana na ginawa mo. Kinonfirm mo sana na, talaga, totoo ba to? Sana nakita mo at hindi ka napahiya dyan. Anyway, gaya nga ng sabi ko, mas maganda na kinorek na ni Utol, Idol, Rapi Tulfo, yung kanyang kapatid kaysa iba pa yung mag-fact check sa kanya at ipamukha kung paano yung kanyang katangahan at the same time, masisave din si Rapi Tulfo dito. Sinave niya yung sarili niya Bakit? Kasi alam niya Pero hindi niya pinigilan yung kanyang kapatid na mag-grandstanding. Pero hindi niya yun pinayagan. So, maganda pa rin yun. Pero ang problema dito, napahiya ka. Naka-live ka. Pahiya ka sa isang committee hearing na yung mga data mong binabato dyan, hindi naman pala accurate. Yun lang. Huwag kasing magpa-grandstanding. Mag-fact check muna kasi.